Good morning po. Pwede bang batiin niyo po yung mga katabi niyo ng isang good morning? Kaway-kaway po kayo dyan. Yan, good morning po. Good morning. At napakagandang umaga po ito dahil nakikita ko po sa inyong mga mata na talagang excited po tayong magpuri sa Panginoon. Amen? Pagka pumupunta po tayo dito sa church every Sunday, no? Talagang excited tayong magpuri sa Panginoon, excited tayong makarinig sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At ngayong umagang po ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Patuloy po nating itaas sa Panginoon lahat ng ating mga nasa puso. Ang Panginoon ay nakikita niya ang ating mga puso. At higit sa lahat, ang Diyos lamang ang nakakakita ng kung ano yung nasa puso natin. Kaya patuloy tayong dumulog sa Kanya. Patuloy nating ilapit yung ating sarili sa Kanya. That apart from Him, ay talagang wala tayo. At patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa krus na siya ay namatay para sa atin. Our God who is in heaven, our Father, the God who did great things for us and who will do great things for us, Lord. We praise you, Lord God. We honor you, Lord Jesus. Thank you for your mercy, God. Thank you for your unfailing love to us, Father. Thank you for your grace na araw-araw po naming nararanasan, Panginoon. Ang iyong mercy, Lord God, na araw-araw naming nararanasan, Panginoon. At minuminuto ng buhay namin, Lord, kami po ay tinuturuan mo, Panginoon, upang lumakad ng naaayon, Panginoon, sa iyong mga salita, ng katulad mo, God. Thank you, Lord, for transforming us, Lord God, from glory to glory, Lord. We are humbled, Panginoon, by your goodness, by your kindness sa aming mga buhay, Lord God. At times we feel down, Lord, dahil may mga kasalanan pa rin kaming nagagawa. But many times, Lord God, you lift us up, Lord God. You encourage us through your word, Lord God. You empower us through the Holy Spirit in us, Lord God. At lagi kaming may hope, Panginoon, na ikaw yung Panginoon na talagang namumuhay sa aming mga puso, O God. And ngayong umagang ito, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga anak, Lord, ay patuloy na magpuri at umawit, Panginoon, sa iyong pangalan. That with one voice, Lord God, with one spirit that unites us, Lord, ay patuloy kaming magpupuri, Panginoon, sa iyo. Patuloy na makikinig kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. At itong pakikinig na ito, Panginoon, ay talagang nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. That's why it will bring us change, Lord. It will bring us, Lord, dun sa transformation, Lord, na gusto mo, Panginoon, para sa amin. Upang maging katulad ng iyong anak, Panginoon, na si Jesus. Salamat po, Panginoon, at patuloy kaming magkaroon ng fellowship una sa iyo, Panginoon, sa believers, Lord, in Christ, and sa aming mga inaabot pa, Panginoon. Salamat, let your name be glorified, Lord God. Let your name be lifted up, Lord God, in this place and in every places that we are in, Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambihin ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's continue to clap our hands for the Lord. The best clap of praise to our excellent God, to our perfect God, to our perfect Father. Amen po ba? With one voice, let us sing worship, let us sing adoration to our Father. It is written in the word of the Lord from Psalm 118, verse 24 and 26. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. Amen, church. Amen. We bless the holy name of Jesus. All that we are for his glory alone. Come on, let's clap our hands for the Lord and sing worship. Worship to God. Hallelujah. Oh
will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. Let's sing. Oh, 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 oh. Let's joyfully sing. Oh, 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 oh. The fight is now over. War has been won. The power of your Jesus, Jesus the Christ has made us alive. We'll never be the same. We will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we pray. All that we are for your glory, amen. All that we are for your sing, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 oh. What a sacrifice that you laid down your life and sing to save a sinner's heart like mine. We surrender, I surrender all to you, my God. Hallelujah, shout hallelujah, lift up the name of Jesus. Yes, Lord, sing your name. All that we are for your glory, all that we let's shout, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are, shout, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Sing. Oh, 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 hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. We lift your name on high, oh God. Yes, Lord, we lift your name on high. Our Father who art in heaven. Yes, God. Let's continue to sing and lift up the name of Jesus. Yes, sing this. Words of Christ was down through generations. The Son of God teaching us to pray. Echoed words, Father, have your way in me. Completely behold it, trust, amen. Your faithful in provision, amazing grace, skies, merciful as Jesus. We forgive, so way that you forgive us, oh Lord.
the valley of temptation. In Jesus' name, deliver us from the evil one. He reigns, Lord, you reign, and here we stand victorious in your name. Together we pray. Our Father, hallowed be your name. Oh, hallowed be your name. Forever, oh God.
pupurihin, patuloy ka naming sasambahin because you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Ikaw po ang Diyos na aming sinasamba, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat at ang aming song, Panginoon, para sa iyo. Continue to lift your name on high in Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to pray bago po tayo maupo. Father, we declare and proclaim that you are good. Salamat, O Diyos, sa walang sawang pag-ibig, habag at biyaya sa aming lahat. And we cannot thank you enough. That's why, Lord, we respond in praise and obedience to your word. Kaya kami narito ngayong umaga at we cannot express our thanksgiving na kahit po, Panginoon, yung buhay namin ay hindi sapat. But what we can give to you, God, we can only offer our lives to you. And Lord, may we truly respond, Lord God,
in obedience and faith and grace, Panginoon, and love, Panginoon, as we deepen our understanding of who you are and who we are in Christ. Kaya, Panginoon, malapit na kaming matapos sa aming series ng core values. May we truly take it to our hearts, Lord. Hindi lang kami na-inform at nai-inform, kundi talagang we, as Christ to the Philippines, disciples of yours, matuloy namin na maunawaan, maisapuso at maisabuhay, Panginoon, kung ano yung intention mo sa amin bilang iyong mga disipulo. And right now, we continually ask for your working in the midst of us. May your Holy Spirit convict, transform, and encourage and empower us to do mighty works para sa iyong pangalan, Panginoon. And we commit to you our time together. May your presence be with us, and may your voice be heard, and not to us, but to you alone, all the glory. This we ask, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo makakaupo na. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Gusto ko pong pasalamatan ang bawat isa na lumahok at nanalangin. Kung hindi man kayo physically present kahapon sa isang activity, salamat po sa Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon sa ginagawa niya sa ating iglesia? So, I believe na patuloy na yung biblical culture ay talagang maranasan natin. And kagaya po na naalala ko lang po yung overflow series natin. Talagang yung kultura ng Diyos, yung biblical culture ay overflow lang ng ating relasyon sa Panginoon. Yun lang talaga ang kailangan natin as we continue to work things out sa atin pong mga ministry. So, nasa pang ilan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-8 na core values ng Christ of the Philippines. So, napag-aralan na natin yung discipline. Ito yung sa context nung correction and rebuking one another. Integrity, submission, commitment, initiative, partnership, loyalty. And ngayon pong Sunday, ngayon pong araw na to ay pag-uusapan naman natin yung excellence. Yan, excellent. I believe naririnig-rinig na natin yan at alam na natin yung idea nito. Pero meron po akong gustong i-establish na truth bago ako magsimula. Kasi po ay when we talk about excellence, madalas hindi naman mali, pero ang ating unang nasa isip ay doing. Paggawa at pagkilos. Hindi naman siya mali, pero gusto ko munang simulan sa katotohanan ito para establish talaga yung foundation natin bago tayo, siguro sabihin natin, bago natin i-appropriate or i-apply yung pag-pursue natin sa excellence. In Psalms 150 verse 2, pwede bang sabay-sabay nating basahin? Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Purihin ng Diyos sa napakadakila ng kanyang dahil napakadakila ng kanyang pagkilos. 'Di ba? Purihin siya dahil tingnan niyo po yung wording nakalimutan ko yung tawag diyan yung parang yung extravagant or yung superlative ba na degree ba na great na nga, excellent pa. Si God lang yun. Naniniwala ba kayo doon? That God is an excellent God. When He made the heavens and the earth, sino makakagawa ng lahat ng nakikita natin sa paligid? When He made the moon, the stars, and the sky, the beast in the air, and the fish sa dagat, at yung mga bagay na nagko-crawl dito sa lupa.
only an excellent being can create that. And yun po ang ating Panginoon. So when we talk about excellent, ang una dapat nasa isip natin si God. God is exceedingly excellent in every way. His character is excellent. His word is excellent. And everything He does is excellent. When He made you, hindi siya nagkamali. When He made us, grabe, no? Kaya, yung life, sino makakapag-create ng life? Naalala ko po, hindi naman ako bias po sa aking mga anak. Ano po, lahat po sila naman ay talagang nagpasalamat ko sa Panginoon. Pero iba po nung nalaman ko po na first few weeks ng ultrasound ng aking misis, nung kambal, sabi ng Dr. Kambal, parang, kumbihiro, hindi ako to. Parang alam niyo po yung dating sa akin na, paano ko nagawa to? Yung, nag-iiyak ako, nagdadrive, jeep pa yun eh. Sa jeep lang kami. Pero parang doon ko naisip na, wow, yung unexplainable, grabe ang Panginoon. Kaya kapag tinitingnan natin yung mga kapatid natin sa Panginoon, dapat nakikita natin yung image ng Panginoon sa kanila. Kasi whether we like it or not, pag pinag-usapan ng excellent, kay Kristiyano o hindi Kristiyano, may galing. Kasi we were created in the image of God. Galing tayo sa Diyos. At natural na magre-reflect sa kanyang creature yung glory na dapat sa kanya. Ang naging problema lang because of sin and fall. Doon na nagka-problema ang lahat. Dahil sa atin, dahil sa tao. Pero hindi nagbago ang excellencies ng ating Panginoon. So let's define the word excellence. Sa definitions ng dictionary sa Oxford Languages, ang sinasabi dito, the quality of being outstanding and extremely good. Yung ang ganda na, ang galing, pero sobra-sobra pa. Yan. Yun yung definition ng excellence. Sobra-sobrang galing. At naalala ko po yung sinabi ni Jesus sa Mark chapter 10 verses 17 to 18. And when meron pong isang nagtatanong na yung pong rich man, tinanong niya ang si Jesus, what shall I do to inherit the kingdom life, the eternal life? Diba? Tinatawag siya, good teacher, good teacher. What shall I do to inherit the eternal life? At ang sabi ni Jesus, there is none good but one, that is God. Walang good kasi yung excellence means moral perfection. When sa biblical context, yung moral perfection. And only God is perfectly good, extremely good. Do we believe that? He is extremely good. He is the best of the best. And yun po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. So we need to establish that truth. Bakit? Dahil ang tendencies po natin as human beings, when we are doing something great, yung glory na dapat sa Diyos na pupunta sa atin. So we need to have that mindset na not to us, but to God alone is the highest praise and glory and honor and adoration. Ngayon, ang tanong, si God lang naman pala ang excellent, bakit? Pa kailangan natin pag-aralan to, tapos sina natin yung sermon. But why we should pursue excellence? Kung ang definition pala ng excellence ay being extremely good, bakit
tayo, as human beings, or to give emphasis, bilang mga tagasunod ni Kristo, bakit kailangan nating sundan yung pagiging mahusay? Dahil alam nyo po, pag pinag-usapan yung biblical excellence, we will be talking about biblical excellence, rooted po siya in faith. Biblical excellence is rooted in character that is built on faith. Kung meron tayong pananampalataya, isa po ito sa virtue na lalabas. Ulitin ko po, ang may pananampalataya sa excellent God will respond accordingly doon sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Ano bang nangyari doon sa pagkakaligtas natin sa ating mga kasalanan? Ano yung nangyari sa atin nung tayo ay kumilala sa Panginoon? When we put our faith in Jesus Christ, what happened to us? So yung excellence kasi ay naipapakita by those who recognize that they are created in the likeness of God. Yung reality na anak ako ng Diyos, this is my God, my Father, na excellent, then we understood, kailangan kong sundan ang yapak ng aking ama. Parang ganon. And also, nung na-save tayo, we were saved based on the work of Jesus Christ on the cross, the excellencies of the sacrifice of Jesus Christ. Naintindihan nating mabuti yung gravity na binigay ng Diyos para lang tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Binigay niya ang lahat sa atin. Alam niyo ba yon? That God gave us everything that pertains to life and godliness. Sabi ni Peter. And of course, hindi lang yon. We were created in the image of God. We were saved because of the work of Christ. And of course, yung relationship na ginogrow pa sa atin because of the help of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, meron na tayong kaugnayan sa Panginoon and naiintindihan natin na meron tayong, sabi ni Jesus, or sabi ng Scripture, we are being conformed in the image and likeness of His Son. And Jesus Christ is no ordinary human. He is excellent in everything. Mamaya makikita natin yon. So, pag sinabi pa lang biblical excellence, kasi sa definition ng mga dictionary, exceptional or extremely good, pero pag tiningnan po natin siya in a biblical perspective, iintindihan po natin na meron tayong pinupursue. Nag-excel tayo sa Christ-like virtue. Christ-like virtue. Nakukuha niyo po ba? Meron tayong pinupursue. Hindi lang yung parang, wow, ang galing mo naman or dapat gumaling tayo. Kundi, we are becoming conformed into the image of Christ. Kaya pag ganun po yung iniisip natin, we want to pursue excellence not out of conceit o maling motibo or not out of selfish ambition. Dahil ang biblical excellence will point the glory to God alone. Amen ba? To God alone. And I want to establish the truth. We can be good, pero kanino yung glory? Pag sa atin, that's not the biblical excellence na sinasabi. Pero pag naintindihan natin na tayo'y wala at dukha. Sabi po nung mga tiya ko, ng mga nakakilala sa akin nung bata ako, marunong daw ako. Pero hindi ako excellent. Magaling daw ako. Yan, sabi nila. Sabi nila yun, ha? Baka sabihin nyo, tinataas ko yung sarili ko. Pero hindi ako marunong. Magkaiba yung magaling kasi sa marunong, eh. Yung matalino, pwedeng matalino, pero
yung hindi magaling na gumamit ng talino, hindi yun marunong. Pwede kang magaling pero hindi ka marunong. Nakukuha niyo yung point ko. So when we understand yung excellence, the working out of everything in us. Hindi maayos ang kaugnayan ko sa Panginoon. Sayang yung mga giftings ko nung ako'y kabataan na sana mas pinag-igihan ko pa. Pero naintindihan ko nung kumilala ko sa Panginoon na dapat pala i-improve mo kung ano yung meron kang binigay ng Diyos sa'yo. And lahat tayo merong binigay ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kasi kinreate tayo ng Diyos eh. Ang tanong lang, naiintindihan ba natin na tayo'y nilikha sa wangis ng Panginoon? Pangalawa, niligtas tayo ng Panginoong Hesukristo. At pangatlo, nasa atin ang banal na Espiritu. If we truly understand that, then merong need to pursue excellence. Not to us, not for the glory of hindi para sa ating mga sarili, but for the glory of God. So, ito po ang sinasabi sa Peter chapter 1 verses 5 to 8. Kasi ito po yung sinasabi ng marami, hindi naman mali, pero of course, may pananampalataya tayo at enough na yon. So, parang pag sinabi natin pong excellence, dapat spiritual ang konteksto. Pero, sabi po ng Biblia, Peter 1:5 to 8, mag-add tayo to our faith. Kasi yung faith ay dapat faith that works. So sabi ni Peter, add to your faith virtue. Makikita yung pananampalataya. So, sa CTTP context, ito po ang ating statement. Kaya gusto kong maganda yung pagkakalatag ng CTTP kasi inuna natin yung declaration about the excellencies of God. We serve a mighty, excellent God. That's who He is. So He expects quality and excellence from what we do. Simula pa sa kalinisan, sa orderliness ng ating facilities, to our praise and worship. Wow, excellent ang praise and worship kanina. Amen? Praise and worship, hindi lang sa tugtugan, pati sa spiritual life, excellent. And teaching and preaching, naku, patay. Pero marami ngayon nag-aaral, di ba? Naalala ko po, pagpaumanhin niyo po, may i-reveal akong sikreto. Ayoko po sanang ikwento, pero hanggang ngayon ako po yung nagpa-practice pa rin mag-speak ng English. Kaya wag po kayong tamarin na pakinggan ng English namin. Kasi ako po sinasadya ko po yun. Alam niyo po kung bakit? First time ko po mag-Hong Kong, 2010. Nag-aral naman ako ng English. Alam ko na, kakaintindi naman ako ng English. Pero hindi ako makapagsalita ng English. Bibili lang ako ng kanin, hindi ako makipag-usap. Sabi ko, Lord, anong problema? Naalala ko po ang ating kapatid na si Ate Marlene na pumanaw a few weeks ago. Talagang ako'y na-bless sa testimony ng kanyang pamangkin na nakatira sa kanya. Habang nanonood daw po siya ng mga online, ng ating mga preaching, kahit hindi niya maintindihan yung mga English, halos mangiyak-ngiyak po ako doon eh. Nagtatanong siya. Anong ibig sabihin ng Proverbs? Anong ibig sabihin ng Acts? What a kind of attitude. Ang tawag ko doon, excellent. Ang problema sa excellence, ang kalaban ng excellence, yung tipong hindi ko kaya yan. Ang problema sa excellence, yung tipong hindi ako para dyan.
mahihinder yung excellence kapag we don't want to unlearn, relearn, and learn. So pagpasensyahan nyo na po kahit may mali pa rin akong mga grammar. Pero hindi po ako nadi-discourage. Alam po yan, pagbaba ko kasi sininyan, naka-notes yon. Yung aking mga maling sinasabi. Pero sinasadya ko po yon. Ngayon, praise the Lord, kaya ko na makipag-usap sa mga Koreano. Pero hindi Korean English. Ang point ko lang, pag sinabi pong excellence, hindi perfection. Pag sinabing excellence, giving your best. Kaya halata mo pagka hindi nag-practice ang worship team. Hindi dahil hindi sila magaling, but it's about giving the best because we serve an excellent God. Pero sabi dito, to do this, we have to be excellent ourselves in all aspects. Physically, emotionally, intellectually, and most importantly, spiritually. Kabuuan. We need to be excellent to be able to create an impact on people. Sabi dito, kailangan nating mag-pursue ng kahusayan dahil may impact pala ito sa iba. Dahil may message tayong pinoproclaim. So, mediocrity, ito po yung, pag sinabing mediocrity, ito po yung the quality of not being good. So, dapat tabu yan sa CTTP. Dapat mawala yan yung, okay na yan, pwede na yan. Ay, yan po yung ano, honestly, ako po, nagpapasalamat ako na hinuhulma ako ng simbahang ito. Ako po ay yung tipong bahala na, pwede na yan. Yun po talaga ugali ko. At sa servant leadership, nung nag-undergo ko ng servant leadership training ng DAI, motivator influencer kasi ang main leadership style ko and then team builder. Hindi ako implementor at saka designer developer. Yung detalye, yung magsisimula, yung mag-iisip, magko-conceptualize, kahinaan ko po yun, na-discover ko po yun. Kaya yun po ang in-improve ko. Yun po yung, doon ako nag-focus. Yung hate na hate mo, i-improve mo. Kasi normal na sa yung strength mo eh. Kaya, praise the Lord na meron palang kakayanan na pwedeng magamit na hindi mo alam na meron dahil yun ay galing sa Panginoon. So, pero, again, gaya po ng sinabi ko, ang kalaban ng excellence, self-pity, self-condemnation. Ang spirito ng Diyos nag-uudyok sa atin to persevere, to endure, to grow. So, sabi po sa Luke chapter 2 verse 52, siyempre, ang model natin, si Jesus. Si Jesus bilang isang tao. Tandaan natin, si Jesus is fully human. So, tao siya and divine at the same time, and God at the same time. Pero naranasan niyang naging baby siya. Kaya nga sabi dito, patuloy na lumaki si Jesus. Saan daw? Pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Jesus increased in wisdom, in stature, yun nga yung physical na katawan, in favor with God and with man. May makikita po tayo dito. Pag excellence lang pala, hindi lang sa mga ginagawa, hindi lang sa galing, hindi lang sa kung ano yung pwedeng gawin, kundi sabi dito, in favor with God and man. Blessed by both people, God and people. Mamaya natin hihimayin yan. In 2 Corinthians 8:7 naman, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, although ang context nito ay generosity. Tinuturuan ni Pablo na
magbigay ang mga taga-Corinthians na mag-excel sa kanilang generosity. Yun yung context nito. Pero hindi ko po pagdadaanan yung patungkol sa generosity dahil next week ay yan po ay itatakel. Panghuling core values about sa stewardship. Pero for the next month, pag-uusapan pa rin natin patungkol sa stewardship. At meron tayong mga excellent preacher. Galing pa yan sa Iraq, ano pa ba? Yung Turkey, mga ganyan. So, yung mga naggegerahan na bansa, hindi. Meron po tayong maabangan po natin yan. Pero ang gusto ko lang puntuhin dito, may binabanggit si Pablo, sabi niya, sa mga taga-Corinthians. You excel in everything. Mahusay kayo, sabi sa pananampalataya, sa pagsasalita, sa karunungan, sa kaalaman, sa earnestness or sa ibang translation, concern, passion, and sa pag-ibig. So, puntahan lang natin tong version ng Amplified. Sabi niya, but just as you excel in everything and lead the way, sila yung nangunguna. Grabe, ganito kahusay ang taga-Corinthians, ang mga taga-Corinto. So, they lead the way in faith. They lead the way in faith, in speech, in knowledge, in genuine concern. At sa pag-ibig. Pero ang sabi niya, ito pa yung kailangan yung i-grow, yung generosity, yun yung context. Pero pag-uusapan natin yung ibang mga bahagi. So, ngunit kung paanong kayo'y sumasagana o sa lahat ng bagay, yung pananampalataya, pananalita, pati pananalita, dapat excellent. Hindi lang sa context ng preaching, even in our relationship. Kanina, naabot ko sa devotion ng worship team. Meron pala tayo sa Nagkarlan pag pumupunta tayo sa ibang lugar. Pero totoo yun eh. Yung meron tayong kasanayan na parang tayo laging galit ba pag nag-uusap. Tama ba? Pero hindi naman. Pero pagka napansin ng taga ibang lugar, parang galit ka ba? So siguro kailangan nating i-workout pala yun. Pati yung tono ng ating mga pananalita. So in knowledge, in genuine concern, sabi dito, yung pag-ibig sa amin. Yun, pati pag-ibig. So meron tayong, since CTTP context naman na pinag-uusapan, meron po tayo kasing focus din sa pag-grow ng mga disciples. Meron tayong tinatawag na head, heart, and hand. So introduction pa lang ako kanina, may time na ako eh. Di ba, mabilis lang yung points. Head, heart, and hand. Scriptural knowledge. Pag sinabing in head, scriptural knowledge, or hindi naman siya limitado lang sa scripture. Diba? Dapat knowledgeable din tayo sa ibang mga bagay. Lalo ngayon, dapat knowledgeable na tayo sa politics. Sabi ko, medyo mababa ang grade ko dyan nung college, pero ngayon sabi ko, iba yung wala namang kailangang ipasa, pero bakit inaaral ko yung mga term? At sarap kasi manood sa naubos po oras ko sa panonood ng pag nasa drive ako, mga hearing, minsan nagagaya ko na Mr. Chair and Your Honor. Pero honestly, dapat malawak ang ating pag-aaral at kaalaman. Kasi ito po sa studies, ang mga Pilipino, gullible, ang daling maloko. Nakakalungkot. Pag dumating ang Antikristo, lokong-loko tayo kasi deceive. Magaling siyang mag-deceive. Ma-post sa TikTok, akala natin totoo. TikTok ang source nyo ng truth. So, nakakalungkot. Pero tayo bilang mga Kristiyano, we need to, of course, scriptural knowledge. Pero hindi siya limitado sa Bible lang. Para makita natin na totoo talaga ang Bible kapag nakita natin sa, talaga to, relevant to sa lahat ng aspeto at kahit saang lugar. So, sabi dito, but as you excel in everything, panahin natin yung scriptural knowledge, in knowledge. So, sabi ng ni Luke,
sa kanyang, ganito niya dinescribe si Jesus, Jesus increased in wisdom. Although, minsan napagdidikit yon and knowledge and wisdom. So, wisdom is applied knowledge. Ulitin ko po we can be knowledgeable but kaya ng sabi ko, pwedeng matalino tayo pero hindi tayo wise. So, wisdom means applied knowledge. Actually, inaaral ko nga mabuti yung wisdom. Ito pala yun. Meron siyang konteksto sa Biblia kasi si God is a wise God. He is full of wisdom. Pag sinabing wisdom, you know how to put things in order. Yung orderliness ng mga bagay-bagay is being wise. Sa atin, kinalakihan natin po lalo na sa konteksto ng simbahan natin, talagang led by the Spirit tayo. Tama naman. Pero minsan, extreme yung Espiritu ng Diyos. Kasi when we apply the Spirit of God, we know how to put things in order. Hindi siya bara-bara at walang patutunguhan. Yun po daw, he increased in wisdom. Yan. Sabi ng 2 Timothy 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Kalimitan, napuputol na dyan. Pag sinabing Bible, kailangan doktrinado ako, magaling ako sa doctrine. Hindi po masama yun. Dapat nga meron tayong skeleton. Pero ang doctrine na hindi buhay ay skeleton lang. So, pero napakahalaga ng doctrine kasi yun yung nagbibigay ng structure. Pero sabi dito, hindi lang doctrine. For reproof, pagsaway, for correction, and most especially for instruction in what? Righteousness. Yung po palang salita ng Diyos ay hindi lang tayo ma-inform about who God is and mga doktrina ng pananampalataya, but to grow us in godliness. At yung sabi nito, yung taong yon ay maging, sabi sa translation na to, perfect, but nilagyan ko ng emphasis, excellent. Minsan ayaw po natin ng pag-aaral sa salita ng Panginoon. Di ba? Paglinisin mo na lang ako, makakapagod kasi mag-isip eh. Pero kailangan din po natin na mag-grow sa knowledge. Kasi dun yung basihan ng lahat ng ating mga pinananampalatanayan. Pero hindi lang yun, pati ng ating pamumuhay. Pero hindi ibig sabihin, well-versed ka is academically excellent ka in the biblical context. Kasi kung tayo ay totoong academic excellent, meron tayong academic excellence, ang mag-glorify ang God dahil sa ating application ng salita ng Panginoon. So it glorifies God and it is not about being better than others. Kapag ang dating po natin ay dahil marunong tayo sa salita ng Diyos at ang dating natin sa iba ang mas parang sabihin natin kahapon kasi may word intimidate or siguro yung bang parang siguro self-righteousness or parang ganon. We need to check. And we are prone to that, honestly. Minsan pag may natututunan tayo, we think we are better than others. Pero kaya holistic po ang gusto ng CTTP na i-grow sa atin bilang mga disipulo. At mamaya makikita natin yan. Diba? So example, bibigyan ko kayo ng example na siguro pwede niyong i-consider sa pag-apply ng word ni God. Ayan. Paano tumingin at mag-apply ng salita ng Panginoon. Kilala niyo po si Carlos Yulo? Kilala niyo? Ayan na naman. Meron na naman tayong... kasi national figure siya, so national siyang usapin at makisawsaw na tayo sa usapin.
Si Marcos, Carlos, na iba tuloy eh. Carlos. Si Carlos Yulo ay two-time gold medalist. Wow, di ba? Nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Ang problema, ayan na. Headline, ang gusot sa kanyang pamilya. So, since mga Pilipino, mahilig makisawsaw, sawsaw tayo. Pero ang pupuntihin ko, hindi yung storya nila. Yung mga Kristiyanong nagko-comment ng gumagamit ng mga Bible verse sa kanilang mga opinion. Yan. Sinong tama? Nanay ni Marcos Yulo o Carlos Yulo o si Carlos Yulo? Kanya-kanyang opinion, ano? At mga Christian pwedeng gumamit ng mga Bible verse. Ayan. Sasabihin po ng iba, nagsalita yung nanay, di ba? At may mga comment ng iba, gagamitan pa ng 2 Corinthians 12:14, hindi dapat inuobliga ng magulang ang kanyang mga anak. Ang anak para mag-provide. Yun din naman yung sinasabi ni Paul, pero sa context yun ng pagiging spiritual father niya. Pero minsan, yun nga, ginagamit siya. Merong verse talaga doon. Nagsalita si Carlos Yulo, kasama pa yung kanyang girlfriend na nakapajama at pantulog. So, ang komento ng mga, again, wala akong ano sa issue nila. Ang gusto kong tingnan nyo, yung mga nagko-comment, ang sinasabi ng mga Christian na mga nagko-comment, respect your father and your mother. Sinong tama? Parehas mayroong mga ito yung point ko. When we look at the Word of God, kunin mo yung para sa'yo. Ako bilang magulang, ang instruction sa akin bilang magulang, do not exasperate your children in anger or do not provoke them. Ibig sabihin, wag mo silang disiplinahin dahil galit ka or i-trigger mo yung kanilang emosyon para maglumayo sa iyo. Instruction yun para sa akin. Kukunin ko yun. Kung ako'y anak, ang instruction sa akin, respect, honor your mother and your father. Regardless kung ginagawa nila o hindi yung kanilang responsibility. Ang responsibilidad ko, yung sa akin. Hindi ka naman ganyan eh. Okay lang. Kaya kung ako'y magko-comment dun sa kanila, wag na tayo makisaw-saw. Ang point ko lang, if we know how to properly not just interpret but appropriate God's word into our lives, kunin natin yung para sa atin, hindi kunin natin yung ipangbabato natin. Do you get what I'm saying? So, yun po, gusto ko lang po yung bigyan ng pansin kasi we are responsible sa ating mga sariling obedience. Hindi tayo responsible sa obedience ng ibang tao. Sila ang accountable sa Panginoon. Pero responsible tayo sa sarili nating pagsunod. Sumunod man yung iba, hindi man sila magpatawad, gawin mo kahit lahat ay hindi ginagawa yung mga dapat nilang gawin. So lahat po tayo ay work in progress and I hope magtulungan tayo na mag-grow doon sa area na yon. Amen po ba? We don't use God's word para itapon sa iba. Sa atin muna. So, kunin natin yung para sa atin. Sabi ni Pablo sa Philippians 1:9-10, it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent. So, kailangan talaga mag-grow din tayo sa kaalaman at discernment kasi nga, malalaman mo yung mali sa tama at yung tama sa mukhang tama. Katulad yan, di ba? Ang daming naglalabasan ngayon, mga nakakalungkot, mga kilalang preacher. So at least alam natin hindi tayo basta nasa sway. Pero hindi lang po pala scriptural knowledge, kundi pangalawa, mag-grow tayo sa heart. Yan.
Kasi bago tayo pumunta doon sa doing, inuuna natin yung mga kasi holistic ang Christ of the Philippines sa pag-grow ng disciple. Character muna. Nakakalungkot ang isang balita muli, merong isang Vatican na preacher na naman ang nag-fall sa immorality. So, ang daming nagpo-follow sa kanya. Although nasa ibang camp siya, hindi sa atin. Pero ang galing-galing niya. Iba man ang denominasyon niya, pinapakinggan ko rin siya. Pero ang galing niya. Kaya lang, yun nga po. Kaya napakahalaga ng relationship, wala talaga sa galing lang. We need to be accountable to one another. Pero again, we need to focus sa pangalawa. Sabi dito, you excel in everything, sabi ni Paul, in genuine concern and in your love for us. So bakit character ang basis nun? Ang sabi naman dito, si Jesus nag-grow siya hindi lang sa kaalaman, karunungan, at even yung physical na pangangatawan, kundi in favor with God and man. He is blessed by both God and people. Kapag kasi yung character natin ay nag-grow din yung relationships. Nagiging magaganda rin ang kinahihinatnan ng mga relasyon na nasa paligid natin. Do you agree? So medyo magkadikit siya. Although wala namang perfect din na relationship, pero at least nakikita yung pag-excel sa pakikipagkapwa-tao. Merong hindi ganon talaga kadunong at pero ang galing pakikipagkapwa-tao. So pag sinabing excellent, hindi lang yung ginagawa, mamaya pa yung ministry skill sa relationships, sa karakter, how we present ourselves sa mga tao. So sabi again, sa CTTP context, we need to be excellent hindi lang sa kaalaman, pati sa karakter, sa heart, to be able to create an impact on people. Pwedeng magaling ka sa maraming bagay, pero masama ugali mo. Siguro may impact kaya yon? Meron, siguro negative nga lang. So, we need to have an impact on people positively because we present Christ. Sabi nga ni Paul, again sa Philippians 1:27, whatever happens, kahit anong mangyari, i-conduct mo yung sarili mo ng naaayon at karapat-dapat dun sa ebanghelyo ni Kristo. At ito yung napakahirap trabahuhin, dahil ito'y talagang bunga lang ng relasyon sa Panginoon. Kaya we need to work out our salvation with fear and trembling. Sabi ni A.W. Tozer, dinescribe niya yung character as the excellence of moral being. Pag sinabing isa kang human being, tayo moral beings, makikita yung pagiging excellence natin nakadepende sa character. Ang sabi po dito, palalaman mo na napakaganda at the best ng isang ginto kapag purong-puro. Tama ba? Ilang karat ba yung Hindi ako pamilyar dun sa sa karat. Wala kasi akong gold Wala rin akong pambiling gold. Kaya yung gold, pag purong-puro, excellent yon. Tama ba? Yung art, whether painting, whether sculpture, di ba? Or whether even mga lugar na pinupuntahan natin, yung art, yung Disneyland, pag nakita nyo yung pagkakagawa, wow, excellent, beauty. So makikita mo yung art dahil ang ganda niya talaga. Pero ang sabi dito, yung excellence ng isang tao, nating lahat, makikita sa karakter. So meron, kaya 'di ba meron tayong mga award, 'di ba? Even sa sabihin na natin sa government, may mga iba't ibang organization nagbibigay ng award. Noted sila for their honesty, for their ethics, for their charity, 'di ba? Ito man of principle, ito women of integrity. So they are notable dahil sa kanilang karakter. So godly character is the result of the Holy Spirit work of sanctification. Again, lahat tayo may flaws, lahat tayo is a work in progress, and as we continue to deepen our relationship with God, and even ang ating accountability group, we can grow our character. Sino ba ditong
sabihin na nating perfect in their character. Wala pa, no? But we need to pursue excellency. Again, pag sinabi nating excellent, hindi perfection, but, di ba, giving effort, actually choice din siya. So, ito maganda. It is the purity of the heart that God gives becoming purity in action. Yung behavior, galing yun sa values. Yun yung kahapon pinag-uusapan natin. So, it's from the inside. And panghuli, hand. So, ano yung una? Head, heart, and hand. Dapat holistic. So, hand. May mga tinatawag tayong mga iba't ibang ministry. Although hindi tayo nakabak sa ministry, even our jobs and our secular work ay dapat we excel in everything. Sabi dito, in faith, in speech. Although tinitingnan ko yung, kasi sa iba, speaking, preaching, and all. Pero again, hindi lang yon ang interpretation ko, I want to, parang even yung pakikipag-usap natin sa tao, ministry din kasi yung pakikipag-relate. People smart for ministry, yan. And also, although ang context sa giving, pero may mga iba't iba tayong ministry. So yung output ng ating hands ay magiging nakikita doon yung excellency ng Panginoon. So at meron po tayong example sa Daniel na talagang grabe si Daniel. Sa Daniel 6, actually 1-5 ito. Ang context, sila po ang Israel ay nasa captivity ng Babylon. Actually, wala pa sila sa ibang lugar. Nasa Babylon sila, nasa captivity sila ng pagan na lugar. Hindi kinakilala ang God of Israel. Naandun sila, pero naglilingkod si Daniel doon. At ito yung description sa kanya. It pleased Darius, yung hari, to set over the kingdom 120 satraps. Yung satraps po, ito yung mga rulers. Parang siguro, to better illustrate, parang kumbaga, okay, may mga mayor akong ilalagay, 120 sa iba't ibang, to set, para to check or to rule over portions ng mga kingdom. Pero merong 3 high official na tinalaga yung hari. At ang sabi dito, Daniel was one. May 120 rulers, may 3 mas mataas pa. At ang isa doon, sino? Si Daniel na hindi naman taga ron. Si Daniel na hindi taga ron. Tapos magre-report yung 120 kay Daniel. Sabi dito, verse 3, then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps. Because, anong sabi? An excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Grabe. Hindi lang yon. Gusto ng hari na siya na ang italagang parang governor ng buong kingdom. Parang si Joseph. Because of the excellent spirit na meron siya. So I believe hindi lang siya matalino, may karakter siya, at meron siyang skillful hands. Pero ito yung matindi. Minsan po pag tayo nag-grow, nagiging excellent, may mga insecure dito kasi sabi dito, yung mga officials na kasabayan ni Daniel, naghanap ng complaint. Pero ang bigat nito, no? Naghanap ng ground for complaint against Daniel. Hinanapan siya kasi siya na yung itataas . Pero gustong hanapan ng complaint para, alam mo yun, pabagsakin, ganyan. Kultura Pilipino din po yun, yung naghihilaan pababa. Dapat dito sa CTTP tayo, nagpupush, tama ba? Masaya kapag may nag-grow. So, pero sabi dito, matindi ito, mga kapatid. At ipag-pray natin at ipulso natin itong lahat. But they could find no ground for complaint or any fault. Because he was faithful. And no error or fault was found in him. Walang maiba to, parang ganun ba?
Kasi ang excellent niya. Grabe, no? Ah, pero hindi to ginawa ni Daniel hindi dahil para matanyag siya, kundi dahil sa kanya nakilala ang Diyos. Walang ginawa, walang nagawa po ang mga yung ibang officials, walang makita sa kanya. Ang hinanapan siya ng butas yung relasyon niya sa Panginoon. Tinitingnan kung ano ba, makahanap ba tayo. Wala kasi siya lang makitang fault doon sa law nila. So, kailangan makakita siya ng fault between him and the law of his God, the God of Israel. Ang ginawa po nila, yung hari, kasi iba naman yung sinasamba ng Diyos eh. Nagpataw ng kautusan na kapag mag-play ang music, kailangan mag-worship kayo doon sa statue na ginawa. Ayun lang, yun lang. Pero hindi nag-compromise si Daniel. Kahit itapon niyo ako sa furnace, alam niyo yung istorya. Doon sa lions din. So, hindi ako magbabaw dyan. Hindi ako magbabaw dyan. So, kitang-kita natin na hindi lang siya excellent, kundi loyal siya sa God ng Israel. Kaya magkadakit din pala yung loyalty, no? So, na kahit okay lang, ibaba niyo ako, okay lang, ganyan ang gawin niyo sa akin. Pero hindi ako babaw, hindi ako luluhod diyan sa inyong Diyos. So, gagawa ang tao to put us down, ang kaaway to put us down. Pero we need to really establish our feet sa ground, sa solid rock kay Christ. And patuloy na palalimin pa natin yung ating relasyon sa Panginoon. So, to challenge you, sabi dito, ito talaga yung encouragement for us to do excellent things. Sabi dito, whatever you do, do it what? With all your heart or heartily. Yun naman po yun eh. Hindi perfection, but yung taos sa puso. Yung merong eagerness to grow, to learn. Okay lang na hindi mo pa alam. Actually, magandang aminin na meron pa tayong kailangang malaman at matutunan. Mahirap pagka alam ko ng lahat. Hindi ka na mag-e-excel. Or, hindi ko kaya yung alamin. So, we are all to grow sa ating with all our heart. So, ma-add ko lang, ako po yung nagpapasalamat sa Christ of the Philippines. I believe that ito pong church na ito ay excellent. Hindi dahil magaling tayo. Amen po ba? Hindi tayo magaling actually. Magaling lang ang Diyos sa atin. We still need to improve. We need to work out pa yung ating kakayanan. Pero natutuwa po ako kasi may nag-report po sa akin this week lang din na may naghahanap po ng mga teachers daw sa isang school dito sa Nagcarlan, and tayo po yung hopefully kaya nating, kasi meron na tayong mga schools. But praise the Lord, meron tayong kasimbayanan. Salamat po sa mga nagtuturo doon at nagpa-participate. Meron tayong community works, nakikita nila. Meron pa pong huli, nitong week lang, may kumontak po sa akin at isang organization dito sa Nagcarlan, mga leaders po ito, mga young leaders. Hindi po sila religious. At kinukuha po ulit ako, first time ko kasi last year to speak with them. Actually, hindi siya in speaking engagement, ministry siya na spiritual enlightenment. Ito po yung mga grupo ng mga kabataan. Ang problema, hindi po ako available. So sabi ko, okay na lang. Ito yung natuwa ako at nagkamali din ako. Hindi ko naman inisip. Hindi ako nag-offer. Pero sila yung nagsabing, baka meron po kayong gustong ipadala pa. Kaya ayun, naisip ko nga, oo nga, meron nga. Pero ito po yun, wag nating sayangin, sila yung nag-a-approach sa atin. Ibig sabihin, this is something in us. Although yung sinabihan ko, mag-form kayo ng team kasi ministry po ito. Let's take the opportunity.
Ah, so, at ako naniniwala, ang ating mga kabataan, ang ating mga children, ang ating mga kananayan, katatayan, sa kanila tayo galing eh. Siyempre, ganun talaga. 'Di ba? We need to affirm that we have an excellent God, so we are also excellent children of God. Amen? Self-condemnation, self-pity, nakakahinder yan. Pero meron pang ilan nakakahinder. For conclusion, we need to strive for excellence dahil yun naman talaga dapat. However, many factors stand in the way of human excellence. Ano pa? Ano yung una? Apathy. Walang pakialam. Kahit meron kasi ako noon nung naglilid pa po ako dito sa baka pwedeng ibalik siguro ng ating mga worship team leaders. Principal to ni Romel Guevara. Yung excellent church, ang mag-glorify our excellent God. Wala dapat mapunta ni isa sa ating na glory. Sa Kanya lang. He is the best of the best. And the best siya nung una pa at nung lalong-lalo na nung niligtas niya tayo at tinawag niya tayong mga anak. Grabe yun. So He deserve all the glory and praise and honor. Sa Diyos po ang papuri, tayo tumayo at manalangin. Lord, salamat po Panginoon na sa totoo lang Lord, hindi kami magaling kung hindi ka nasa amin. At sa totoo lang, Panginoon, ikaw lang naman talaga ang excellent. Salamat lang, Panginoon, sa biyaya mo na gusto mong ipakita yung karakter mo sa amin.